Hi everyone! Welcome to the Empath Arcades, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit, can send me messages, anong love connections ito, lessons in life, and guidance ang nais mong ipabatid sa amin, mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Lessons in life, lessons in love life, and life in general. The Hermit, the Sun, Judgment, Moon, Eight of Pentacles, Wheel of Fortune, Seven of Cups, bottom of the deck, Strength. This is about you. Not necessarily love, but in general. No, parang ang lumalabas kasi dito, masyado kang frustrated, you have so much anxiety kung ano mangyayari sa'yo in the future. Parang napu-frustrate ka when your dreams are not coming true. Napu-frustrate ka, may mga bagay na gusto kong gawin pero still malabo pa rin. Still parang para sa'yo hindi pa rin malinaw ang lahat and still hidden. No, yung parang may mga pangarap ka, may mga gusto kang gawin na dahil hindi pa siya natutupad sa ngayon, still nandun yung parang confusion, frustration, anxiety mo, na what will happen. But ibig sabihin lang nitong muna to, there are still things that hidden. Hindi mo pa alam kung ano talaga yung mangyayari. Kaya naman ang mas pinakamaganda dito is for you na take time to be alone, to have some reflections kung ano yung nangyari sa buhay mo, ano ba talaga yung nais mo. Pinakamahalaga dito yung connection mo sa spirit or kay God. Take time to just sit back and relax and to think and to reflect on what is happening to you right now. Maybe magkakaroon ka ng judgment, ibig sabihin dito, awakening. No, mamumulat ka sa mga bagay-bagay, mamumulat ang iyong kaisipan, yung kaalaman. You will have so much wisdom. Yung wisdom na yun will lead you into something which is, sabihin natin, magbibigay sa'yo ng lakas ng loob na harapin yan. Kapag love life yan, alam mo sa sarili mo na marami kang options. Hindi ibig sabihin na talagang pagpipilian mo, ibig sabihin lang na still have many choices pagdating sa love. No, hindi yan ibig sabihin na parang you will be, tatanda ka alone or wala ka ng choice, kundi isang taong sabihin, kumari may gusto sa'yo pero hindi mo naman gusto. Or hindi, marami kang mga options pagdating sa love. You choose, ang pinaka-importante just is for you to choose to love yourself first. Diba? Ayan, magpaka-busy ka. Kung ano man yung nais mong gawin, magpakadalubhasa ka muna doon. Work on it. Kung may mga pangarap kang gusto mong matupad, work on it. No, pagbutihan mo. Kahit ano pa mang larangan yan. Because there will be a bright future para sa'yo. Okay? At magkakaroon ka talaga ng magandang kapalaran.
Kasi hawak natin ang kapalaran natin eh. Gusto mo maging mayaman pero tatamad-tamad ka. Gusto mo makapasa sa exam pero hindi ka nag-exert ng effort to review. 'Di ba? Gusto mong maayos yung relasyon ninyo, wala kang effort na ginagawa to fix it. 'Di ba? So, nasa sa atin ang ating kapalaran. Depende sa energy mo yan, depende sa mindset mo, depende sa attitude mo or sa character mo. Dito, I can sense darating yung love sa'yo. Sa tamang panahon when you already know what to do, mas ma-clear yung mind mo, mas maging mature enough ka na to handle some, sabihin natin mga problems and trials sa buhay mo. Darating sa buhay mo yung love. Kasi dito I can sense that you are single, pero parang ang gulo pa rin eh, di ba? Parang ang dami, nagpapapressure ka ba sa mga kaibigan mo kasi sila may mga love life, ikaw wala? Papapressure ka ba sa ibang mga sabihin kasabayan mo kasi yung iba may mga achievements na pagdating sa kanilang karera sa buhay, maunlad na, ganon. Hindi mo kailangan makipag-compete sa kanila. All you have to do is to compete sa sarili mo. Ibig sabihin yan, everyday, pagbutihan mo. No, may kanya-kanya tayong timeline, may kanya-kanya tayong mga path. Ikaw, yung sarili mong path, no, doon ka tumutok sa mga bagay na nais mo para sa buhay mo. And it will lead you to good fortune. Kasi ikaw din ang gumagawa niyan. Tignan natin pagdating sa love life mo. Spirit guide, what about love life? Kung single siya ngayon, what about love life niya? Okay, so tinanong ko, spirit guide, how about yung love life mo? Hangman. Ibig sabihin, relax ka lang. Hindi mo kailangan maghanap. Ace of Swords. Ang importante sa'yo, kung ano man yung idea mo ngayon sa mga nais mong gawin, yun, pagpatuloy mo. No, Tower. The Tower dito, maari kasing, ito yung pinagdaanan mo. Maaring nagdaan ka sa isang failed relationship. Kaya naman sa unang part ng reading natin, pinapakita dito na kailangan mahalin mo muna yung sarili mo, mag-focus ka muna sa sarili mo, magpaunlarin mo muna yung sarili mo. Kung nababahala ka kung ano yung kinabukasan mo, mag-focus ka muna sa sarili mo and it will lead you to the right path. Kung nanggaling ka dito sa isang wasak na relasyon, someone ang darating sa buhay mo. Kapag inayos mo na yung sarili mo, meron nang ipapakilala sa iyo ang universe. Knight of Pentacles, someone who will offer you a stable, committed relationship. More messages, spirit guide, about love life. Yan. So, lumabas to. 7 of Swords at saka Devil. No, ibig sabihin, maaring ito yung pinagdaanan mong relasyon. Someone who cheated on you, yung person mo, at very toxic ng relationship ninyo. Kaya naman, nawasak na yung pagsasama ninyo. No, but, there will be someone coming into your life. Ito si Knight of Pentacles. Maybe si Knight of Pentacles na yung maaring dinadalangin mo. Pero bago siya, focus sa sarili, mahalin mo yung sarili mo, and it will direct you to the right path, which is kay Knight of Pentacles. Kasi paano mo mamahalin yung isang tao kung ikaw mismo sa sarili mo, 'di ba? Parang nawalan ka na ng respeto at pagmamahal sa sarili mo at wala ka ng tiwala sa sarili mo at di ka pa maayos. Kasi magulo pa ikaw, magulo isipan mo. Kaya kung ano-ano yung mga nandiyan sa feelings mo, 'di ba?
and you are not sure about yourself, about the future, ang daming alinlangan. No? Kaya kailangan mo munang ayusin ang sarili mo para kapag dumating yung tamang tao para sa'yo, buo ka na muli, maayos ka na, at mas maayos yung ma-handle ang relationship. No? Yung dumating, etong taong nag-cheat sa'yo, etong taong nagbigay sa'yo ng toxic na relasyon, naging toxic ang inyong relasyon, isang bagay lang yan para matutunan mo yung mga hindi at hindi dapat gawin sa isang relasyon at yung pagkilatis pa at pag-handle ng isang relasyon, pagkilatis ng tao at pag-handle ng isang relationship at yung respeto sa sarili kasi baka mamaya, di ba, very toxic na ng relasyon mo ng person na to na paulit-ulit kanyang niloloko at nag-cheat sa'yo pero ikaw sabihin natin, nagpapakabulag, nagbibingi-bingihan, nagpapakatanga ka sa taong yun hanggang dumating sa point na kaya merong judgment dito is natauhan ka na, namulat ka na, hindi ka na nagbingi-bingi